guys, medyo malinaw yung aking face lock. Malinaw ang aking face lock guys, kasi nga dito ko sa tapat ng ilaw. So yung kasama ko guys wala pa, hindi ko alam kung anong oras na ba. 8:54, so mag alas 9 na. Mga alas 9 guys kasi may premiere ako. Kasi pagsipagan na naman natin guys mag-premiere kasi nga matagal ako hindi nakakapag-premiere. So may dala akong tinapay guys kasi nga guys hindi ako kasi nagdi-dinner. So itong tinapay ko na ito kanina pa itong umaga. And kakainin ko lang siya guys. Kain tayo. Hati ko ito guys ng breakfast kaya lang hindi ko kasi maubos kaya hinati ko siya tapos tinago ko. Sayang naman kung hindi ko siya kakainin yan baka masira siya. So guys, bakit dito pa rin ako sa Singapore bumalik? Kasi nga guys, maganda dito sa Singapore. So ngayon medyo mas mataas yung salary ko. Tapos dito every Sunday yung day off guys. So pag hindi ka mag-day off, babayaran ka ng employer mo. So dagdag pa rin yung guys sa salary mo, 'di ba? Kaysa naman kasi yung lagi ka nagde-day off. Kasi guys, kung hindi man importante, no need na mag-day off kasi mas talagang priority ko makapag-ipon kaysa yung gumala-gala dito, ikutin yung Singapore katulad dati kasi sawa na ako guys eh. Yung dati kong employer guys, lagi ako nagde-day off. So kahit wala akong pera, kaya siguro wala rin ako naipon kasi nga panay rin yung day off ko, panay gala, panay inom kasama yung mga kaibigan. So syempre ngayon, kaya ako bumalik kasi gusto ko talagang mag-ipon ng pera, makapatayo ng apartment bago man ako tumanda guys, para meron akong makuha every month na puhunan. So, monthly income guys. Kapag nagpatayo ako ng apartment, ganon. So, syempre, wala pa naman akong lupa guys, kaya hindi pa ako makapatayo ng apartment. So, sana, ano ko yung sana matupad yung aking plano guys. Para naman nakapatayo ako ng boarding house. Para may monthly income, di ba? So, pasensya na guys kung hindi ako lagi nakakapag dito sa my YouTube kasi minsan busy guys tapos sa araw. So, ngayon kasi ngayong week 2 weeks na guys na nasa bahay yung amo kong babae. So, hindi ako makapag-vlog. And by next week, yan, makakaano na siya. Pero alam nyo guys, mabait yung mga employer ko. So, good thing din yun guys kasi yung pinalitan ko sa kanila is 11 years sa kanila. Indonesia naman siya guys. So, ako naman Pilipino. So, usually guys, sa family naman nila is Pilipino talaga yung mga kinukuha nila. Pero kasi nga matagal na yun nilang katulong galing pa sa mama niya. So, syempre, tumagal sa kanila. Tsaka parang pamilya na rin nila guys yun, yung Indonesian na yun. So, umuwi na siya guys kasi gusto niya na makasama yung anak niya, yung asawa niya. And meron na rin siya guys, sapat na ipon. Kasi nga guys, hindi naman siya nagpapadala sa pamilya niya, sa asawa niya. Kasi yung asawa niya may trabaho. So, yung salary niya guys is hawak niya lang talaga. Unlike sa atin sa Pilipino guys, kailangan natin lagi magpadala ng pera, diba? Kasi pang support natin sa mga anak natin. Siyempre, ako naman guys, single mom. So, kailangan ko kumayod. Kailangan ko mag-ipon ng pera para naman guys, may padala ko sa dalawa kong anak. So, ganun talaga yung buhay ng OFW. Kailangan nga doble. Kaya nga guys, kahit na isang beses na lang ako mag-day off, okay lang sa akin. Kasi, may bayad naman, di ba? At least kumita. Kung sa'yo pa rin yun sa peso guys, medyo malaki-laki pa din yun.
Kasi kung di pa ako nandiyo, wala naman ako maipon guys. Kasi pag lalabas na, gagastos na naman, di ba? So, ganun lang guys. So, naubos ko na yung nakain ko. Ayan guys, yan lang yung may kakwento ko sa inyo. So, thank you so much guys for watching. And mega love shout out sa inyong lahat. Bye guys! Thank you so much. Guys, pag alas 9 na wala pa yung kaibigan ko. Hindi ko alam kung saan pumunta. Kaya pa ako daldal ng daldal. Pero tignan nyo naman. Ang lamig guys. Maganda sana maligo guys yung may jacuzzi. Alam nyo guys yung jacuzzi. May mga ano siya guys, bula-bula. Dito na lang ako mag-upo. Medyo mahina kasi guys yung signal ko eh. So dito ako uupo guys kasi dito medyo may signal. Pag doon kasi guys ako upo sa taas, mahirap yung signal. Kaya dito ako na umuupo. Ang ganda ng ano guys, so tignan yung swimming pool, naliligo. Maganda talaga guys pag nasa condo ka dito sa Singapore. Kasi meron kang gym, meron kang swimming pool, anytime, pwede kang pwede kang magligo. Kadalasan guys yung mga tao mas pinipili nila na condo yung tirahan nila kasi pag condo guys, merong gym, tapos meron ding swimming pool. So yung iba nga guys, meron pang video okay. Kumbaga magpapabook ka lang kung gusto mong video okay. Pero dito sa condo na ito parang walang video okay. Meron lang silang gym, tapos swimming pool. So ayan guys. So lilipat na ako doon guys sa may tambayan namin kasi umalis na yung tao. Kaya na kasi dito kami nagtatambay guys. Kaya lang may nakaupo kasi kanina eh. So yung kaibigan ko nasa labas pa siguro hanggang ngayon di pa rin bumabalik dito. So ayan, upo-upo lang dito guys. So tingnan nyo guys, ang daming mga tanim. Nag-against the light eh. Yan, tingnan nyo guys. Ang daming tanim. So yan na nga guys, ikwento ko sa inyo kung bakit bumalik ako dito sa Singapore na dapat sana is magpo-for good na ako. So last year guys, November, nagplano ako mag-for good na sa Pilipinas para kasama ko yung anak ko. So syempre may dala rin naman akong pera guys, kaya lang hindi naman ganun kalakihan yung pera na dala ko. So syempre pagdating ko guys ng Pilipinas, nagulat ako guys sa mahal na mga bilihin. Hindi ko akalain na gano'n na pala ka-triple yung presyo ng dating price nung nandaan pa ako sa Pilipinas, nung hindi pa ako pupunta dito sa Singapore. So after 5 years naging triple yung presyo. Grabe guys, kung wala kang trabaho sa Pilipinas, naku, talagang mahihirapan ka. So gusto ko sana guys magtrabaho na lang sa Pilipinas. Kaya lang guys, ang mahirap naman pa nagtrabaho naman ako sa Pilipinas. Ang hirap mag-apply ng trabaho guys kasi alam nyo kung bakit. Meron silang age limit. Tapos ngayon, lalo na yung mga first timer din, yung mga baguhan pa, hanapan din nila ng experience. So ang hirap kasi guys doon sa Pilipinas. And isa pa guys pag nagtrabaho naman ako doon guys, iniisip ko parang wala rin mapupuntahan yung salary ko. Kasi alam mo guys, syempre magbabayad ako ng bahay, magbabayad ako ng kuryente, babayad ako ng yung sa pamasahe ko sa araw-araw, wala pa daw yung mga chichiburechi ko. So, tapos para pa sa anak ko guys, nag-aaral kasi yung mga anak ko. So, napakahirap guys manirahan doon sa Pilipinas. Tapos, hindi ko alam, basta iniisip ko siguro kayang-kaya naman guys, lalo na kapag halimbawa 600 plus na yung sahod ngayon. Kaya lang guys, iniisip ko parang wala pa rin ako masisave. Parang ganun lang yung routine. Alam mo yung trabaho ka, bago magsahod, ubos na uli yung pera. Kasi guys, ang mahal kasi ng mga bilihin doon. Kahit anong tipid mo, talaga guys, wala kang maiipon na pera. So, napakahirap mag-stay doon sa Pilipinas. Kaya guys, parang hindi ko kinaya kasi nga nasanay din ako na may malaking akong hawak na pera. Kumbaga, yun dito kasi sa Singapore guys, sa ibang bansa, parang mas maganda magtrabaho dito kasi nga dito libre lahat, nakakaipon ka, hindi katulad doon sa Pilipinas. Wala kang maiipon guys kasi nga paano ka naman makakapag-ipon guys doon sa Pilipinas kung ang mahal-mahal ng mga bilihin. Diyos ko guys, alam nyo ba, nabutan ko doon yung sibuyas. Ang liit-liit, sobrang liit guys
Pero ang presyo, ginto. Alam nyo ba guys kung magkano? Nasa 60 pesos ang isang maliit lang na sibuyas. Yung, alam nyo guys, kung gaano kaliit yung tagpiso noon, ang sibuyas na ganun kalaki is 60 pesos. Diyos ko. Tapos ang maliit na tali ng kangkong guys, 15 pesos. Ang cabbage, grabe, ang mahal-mahal din guys. Hindi ko alam kung bakit ganun ang nangyayari doon sa Pilipinas ha. Sobra-sobra ang mahal-mahal na mga bilihin guys. Lalo na yung mga mahihirap, lalo pang hihirap dahil nga sa mga taas ng bilihin. Hindi ko alam kung bakit naging ganun guys. Sobra-sobra naman ang tinaas ng mga bilihin. Kawawa yung mga tao, kaya deserve talaga guys na laging tumaas yung mga sahod, yung mga trabahante guys, kasi nga sobrang mahal guys ng mga bilihin nga. Dapat nga siguro 1,000 na ang per month, 1,000 ang per day ng tao doon, ngayon nasa 600 plus na, pero sobra-sobra naman yung mga bilihin guys. Hindi ko alam kung paano ba nabubuhay yung mga tao doon. Tignan nyo guys, yung iba nga mga teacher ha, pero ang dami-dami nilang loan, kasi nga dahil doon sa hirap ng buhay sa Pilipinas, ang mamahal na mga bilihin. Diyos ko, kapag may 2,000 ka guys, pinamalingki mo, kulang pa yun guys sa mahal na mga bilihin. Hindi ko alam kung bakit, maliban na lang mga probinsya ka guys ha. May mga tanim kang gulay, makakatipid ka. Pero kung sabing wala kang pwedeng pagtaniman ng mga gulay-gulay guys, naku, napakahirap guys. Kaya ako guys sa inyo, kayo guys, talaga yung mga OFW ito sa ibang bansa, mag-ipon kayo guys na mag-ipon. Dapat guys, sana alam niyo magandang business yung guys, yung lodging house or apartment, kasi meron kang monthly income guys, meron kang monthly na hinihintay, unlike dito sa yung inipon mo lang yung pera mo tapos wala kang monthly na kukunan ng pangailangan mo. Ang hirap guys. So yung the best talaga guys, boarding house or apartment. So ako guys, yung plano ko is ganun na lang bago ako mag-stay sa Pilipinas, bago ako mag for good, dapat makapatayo ako ng apartment. Alam ko milyon yung magagastos, pero bahala na guys. So ganun lang guys yung gagawin ko, kaya bumalik ako dito sa ibang bansa. Diyos ko, napakahirap talaga guys ng buhay sa Pilipinas, lalo na kung hindi ka pa matipid, maluho ka pa. Diyos ko. Pero guys, alam mo, nakakamiss din talaga yung makasama mo yung pamilya mo sa Pilipinas, lalo na kung meron ka naman talagang pampunan, meron kang malaking pera na puhunan. Talagang maganda guys na mag-stay sa Pilipinas tapos mag-business ka na lang doon. Pero kung wala naman guys, Diyos ko, wag na. So yan guys, hahanapin ko yung kaibigan ko, hindi ko alam kung saan siya nag-stay. So lalakad-lakad lang ako guys. Hindi ko alam guys kung lumabas siya ha. May nakatambay kasi dito baka hindi yata siya lumabas o nasa labas pa siya. So yun, dito na ako sa labas guys. Yung kaibigan ko, wala pa. Hindi ko alam kung saan siya. So yan guys, tatambay-tambay lang naman dito sa labas. So ito yung swimming pool. Siguro naman pwede naman ditong tumambay kasama yung aso. So dito lang naman kami sa gilid, kasi nga guys basa yung mga upuan. So dito medyo tuyo-tuyo siya. Dito lang ako umupo sa tabi. Yung kasama ko hindi pa siya gumagala. So ayan guys, alam nyo ba guys na nag-change ako ng employer ko. Hindi na guys sa dating employer, kasi nga umuwi ako ng Pilipinas. So magpo-for good na sana ako guys. Kaya lang pagdating pala sa Pilipinas guys, grabe, sobrang mahal ng mga bilihin. Kung yung dati is mura lang guys, naging triple yung presyo niya. Kaya guys, talagang bumalik ako dito sa Singapore. Grabe talaga ang hirap ng buhay sa Pilipinas guys. So hi guys, good evening. So ngayon nandito ako guys sa labas, and syempre dinala ko naman yung aso ko dito sa labas. Kasi nga kailangan niyang mag-pee. So nandito ako sa tabi ng swimming pool. Mga 1 oras ako dito sa labas. Wala lang, tambay-tambay lang guys, pamparelax. So dito ako sa tabi ng swimming pool at nanonood lang dito sa mga naliligo. So medyo marami naliligo ngayon. So sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin channel, please subscribe sa my channel. Click the notification bell para updated po kayo sa mga new videos na i-share ko sa inyo. So ayan na.
Yan guys, naliligo muna sila dito sa swimming pool.